Mga sangkay, alamin po natin ang update kung tuloy-tuloy pa rin ba ang paghahanap o paghuhukay kay Pastor Kibuloy sa kabila po ng utos ng korte. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Okay, ito mga sangkay. Usapan po natin itong matunog na usapin sa ating bansa, mga sangkay. Walang iba kundi itong problema doon sa Davao. Ito po ay patungkol kay Pastor Kibuloy. No? Nakaraan, mga sangkay, nagdesisyon nga po ang korte na itigil kung ano man ang aktibidad na ginagawa daw po ng otoridad sa KOJC. Yung lalo na siguro, mga sangkay, yung paghuhukay. Ang tanong dito, ituloy-tuloy pa ba o tinigil na? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, mga sangkay. Makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito nga mga sangkay. Masyadong maingay po itong usapin ngayon patungkol po ay Pastor Kibuloy, no? So, tingnan po natin. Ayon po dito kasi sa report, mananatili ang puwersa ng PNP sa KOJC compound. So bakit mga sangkay? Akala ko ba may utos na ang korte sa Davao na itigil ang kung anumang aktibidad. So alamin po natin ang report na ito. Nanindigan naman po ang Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police na hindi aalisin ang puwersa ng pulisya sa compound ng KOJC. At ginit po ni Secretary Ben-Hur Abalos ng DILG na hindi po sakop ng kautusan ng korte ang pagpapahinto sa operasyon ng PNP laban po kay Apollo Kibuloy at iba pang mga kapwa akusado nito. Ang detalye ihahatid ni Mar Gabriel. Hindi aalisin ng DILG at ng PNP ang puwersa ng pulisya na nakadeploy sa KOJC compound sa Davao City. Yan ang iginiit ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos sa harap ng inilabas na Temporary Protection Order ng Davao City Regional Trial Court Branch 15. Ayon sa kalihim, malinaw sa desisyon ng korte na ang ipinapaalis lang ay ang mga barikada at barriers. Okay. So, ang tinutukoy po sa utos ng korte, yung barikada, mga sangkay at mga inilagay na barriers ng ating kapulisan. So, hindi kasama, mga sangkay, ang pananatili ng mga kapulisan dyan po sa area na yan. Lalong-lalo na po, mga sangkay, yung paghuhukay. Dahil ayon po sa report, meron nga daw po talagang nadidetect sa ilalim ng lupa sa lugar na ito, mga sangkay, na mga tao na kung saan, ito po ang hinihinala, mga sangkay, sinasabi nila na sila Pastor Kibuloy daw po ito. Na pumipigil sa religious, academic at propriety rights ng KOJC members. We will remove the barricade, barriers, and blockades. Susundin namin yun. Ayun, mga sangkay, yun ang susundin. Tatanggalin lang amang po yung mga barikada, yung mga barriers na inilagay. Ngayon, ano ba ang mangyayari? Walang sinasabing itigil nyo ang proseso ng pag-aresto. Walang ganyung nakalagay. Wala po, kaya tuloy-tuloy pa rin po ang aming paghahanap kay Pastor Kibuloy. Okay. So yun yung reason nila, mga sangkay. Walang utos naman daw ang korte na ihinto nyo yung paghahanap kay Pastor Kibuloy. So ganun po. Pero ako, mga sangkay, paalala ko lang sa ating mga kababayan na masyado pong naaapektuhan sa ganitong klaseng sitwasyon. Kalma lamang po tayo. Tingnan lamang po natin ano ang mangyayari, mga sangkay. No? Huwag po tayong magpapadala kasi yung iba, hindi naman talaga dapat maaapektuhan. Yung ibang mga sangkay, para po silang apektado na. Parang gusto na pong sumama doon sa KOJC. Yung iba naman, mga sangkay, gusto na rin banatan yung KOJC. Yung mga sangkay, meron po talagang labanan. Pero kung ako sa inyo, guys, maging neutral lamang po tayo. Kalma lamang po tayo, mga sangkay, no? Tingnan po natin ano ang mangyayari.
wag po tayo magpapadala sa mga ganitong klaseng nangyayari sa ating bansa, especially yung awayan ng politika, Marcos against the Dutertes. Mga sangkay, alam nyo kasi wala pong permanenteng kaibigan pagdating po sa politika. Sa mga politiko, wala pong permanenteng kaibigan. Walang permanenteng tropa, mga sangkay. As long as ikaw ay politicians, dadating sa punto na kahit kaibigan mo, tataluhin mo eh. Diba kasi ganyan po sila eh. Diyos mo yung marimar, maglulukuhan pa ba tayo dito mga sangkay? Dami na pong mga istoryang ganyan. Kaya wag po tayong magpapadala. Yan po natin yan sila. Magbardagulan sila kung gusto nila. Pero regarding po dito kay Pastor Kibuloy, ako talaga ang gusto kong mangyari, lumabas si Pastor Kibuloy at sagutin na po yung mga pinaparatang sa kanya. Kasi yun po yung chance na magkakaroon po siya ng platform to answer anything, mga sangkay, na mga binabato. Pero, again, ang kinakatakot din po ni Pastor Kibuloy, baka daw po dalhin siya sa Amerika, yun po yung mga inaano mga sangkay. Kaya nga lang, ganun po talaga. Ito namang mga otoridad natin, wala po silang choice dyan, kundi ipatupad. Kung ano ang dapat ipatupad. Ngayon, hinahanap po siya mga sangkay. Diba? Ang nagbarikada po doon na hindi PNP, ang naglagay po ng truck po nila doon at ng fire truck po nila doon sa kabilang side po ng gate ay yung mismong KOJC po. Kung meron man po nakaka-impede ng free ingress and egress po doon sa papasok po ay siguro po yun po. Giit ni Abalos, hindi sila titigil sa paghahanap. Ayun, ito po yung tatanggalin nila mga sangkay. Yan po, mga nakabarikada. So, yun po. Lalo na ngayong malapit na raw nilang maaresto si Kibuloy at iba pang kapwa-akusado nito sa kasong child abuse at human trafficking. Base daw sa mga impormasyon na kanyang natatanggap, maganda ang development sa ginagawang operasyon. Well, hindi ko alam kung ano yung sineselebrate nila, but one thing is certain, klaro sa desisyon na hindi pinitigilan ang mismong pag-serve ng warrant. Napakaklaro po nun. Meron kaming warrant of arrest. Ito'y binigay ng Davao City Branch 12 din. Ang kaso nito ay at meron pang isa, yung Branch 159 ng Pasig City. Dalawa po itong hawak din namin. Court order. Sa harap nito, nakatakda ring humingi ng paglilinaw sa korte ang DILG upang maiwasan ang kalituhan sa inilabas na desisyon. Ayun. We will also seek clarification dito po sa order na ginawaan po nila. Dahil in the same token, yung amin pong tinatawag na warrant of arrest is also a court order. Just so we could harmonize it. Para lang maklaro ito. But Alam niyo mga sangkay, hindi talaga abot sa punto na ganito na eh. Nagkataon kasi mga sangkay. Ako neutral ako, pero ito lamang po yung nakita ko. Sila Pastor Kibuloy, ang tingin ko, sumobra din po mga sangkay. Naalala ko nung unang SONA ni Pangulong Marcos, nung may pagkakataon na nagsalita si PBBM sa madla o sa sambayan ng Pilipino. May isang time, doon mga sangkay na hindi po nabanggit ni Pangulong Marcos. Then nainis po sila Pastor Kibuloy kasi bakit daw hindi yun nabanggit? Ngayon, binanat-banatan na po nila yung Pangulo. Mga sangkay. Ngayon, since pinersa nila ang Pangulo, politika nga ito, ayun, mga sangkay, pinersa din po sila. Inungkat kung ano po yung mga nakabinbin na mga aligasyon kila Pastor Kibuloy. At eto na nga po, sa pagpapatuloy ng istorya, nandito na po tayo sa punto na hinuhukay na po si Pastor Kibuloy sa ilalim ng lupa. So, ganyan po. Pero mga sangkay, kung kalmado lang, hindi po masyadong pinersa nila Pastor Kibuloy. Actually, patungkol po yun sa mga New Pink Army. Ngayon, paubos na yung mga yan, di ba? Ngayon, halos wala na eh. Kaunti na lang mga sangkay. Sabi pa nga po sa report, sinusubukan po nila na matapos ang problema nila by this year. Patago mga sangkay na ginawa
nila Pangulong Marcos. So sana mga sangkay nakapaghintay sila Pastor Kibuloy. Kaya nga lang, wala na. Nangyari na po ang nangyari. At ito na mga sangkay, hinahanap na po si Pastor Kibuloy. Kamukha na sinasabi ko, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanap namin at hindi kami titigil sa paghahanap kay Pastor Kibuloy. Wala pong dapat muna pong ipagdiwang sa ngayon dahil po malinaw naman po ang nakasaad po doon sa protection order. They may have a different interpretation. Ay respetuhin po natin yung decision po at order po ng korte at like we said na yan din naman po ang sinabi po ng ating SILG na magsusumiti po tayo ng petition to clarify po yung order for the clarification din po and information po ng both parties po. But on the part of the PNP, malinaw po, hindi po tayo titigil sa pagpapa-implement po nitong warrant of arrest at hopefully malapit na po tayo. Nilinaw din ng PNP na hindi nila pinipigilan ang paglabas-pasok ng mga KOJC members sa compound. Kinokontrol lang daw nila ang mga ito upang maiwasan ang illegal assembly sa lugar. Mar Gabriel. Ayan. Ang tanong dyan mga sangkay, mahanap kaya? Ano sa tingin nyo? Mahahanap kaya yan? Si Pastor Kibuloy. Ano mga oras? Kasi ngayon, tuloy-tuloy ang paghuhukay daw eh. Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Guys, meron pa akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Dyan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlogs. So, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.